Pang-anim na hakbang para matutunan mong magpakaligaya sa Diyos ay siya ang unahin mo sa iyong buhay. May mga meeting, invitations at ministry activities ang tinanggihan ko at hindi ginagawa dahil gusto kong bigyan ng time ang aking asawa at mga anak. Alam kong hindi ko kayang mag-multitasking na pagsabay-sabayin ang time ko sa Diyos, trabaho, pamilya at mag-commit sa mas maraming ministry at D-groups. Pag ginawa ko ito ay siguradong hindi ko mabibigay ang best ko sa bawat isa. Kaya para hindi mangyari ito ay nagset ako sa aking sarili ng pinaka-importante at priority ko talaga na sinasabi sa akin ng Diyos. Ang number one priority ko ay ang Diyos at ang relasyon ko sa Kanya. Siya ang una kaysa sa aking asawa at pamilya. Kung gusto nyo matutunan kung paano ito gagawin, ay panoorin nyo ang video na paano uunahin ng Diyos. Pangalawang priority ko ay aking asawa at hindi yung aking mga anak. At pangatlo kong priority ay aking mga anak at hindi yung aking trabaho. At ang pang-apat ay trabaho at hindi ang ministry. Kahit marami akong ministry, kung gutom naman ang pamilya ko ay wala ding saysay. At ang panglima ay ang ministry. Hindi ko sinabing hindi ka gagawa ng ministry, pero ang mahalin at i-disciple mo ang iyong asawa ay ministry din. Ang iyong trabaho ay ministry din kung ginagawa mo ito para sa ikararangal ng Diyos at nagpapagamit ka sa Kanya para maabot ang mga kasamahan mo sa trabaho. Ang point ay kahit nasaan ka ay makakapaglingkod ka sa Diyos at hindi ito nakakulong lang sa loob ng isang church building. Kaibigan, ang Diyos ang ating priority. Hindi sapat na sinabi mo na inuuna ko naman ng Diyos sa buhay ko, kung hindi, kailangan mo itong ipakita sa pamamagitan ng pagpili mo kung saan mo gagamitin ng iyong oras at lakas. Ako, ang ginagawa ko paggising ko ay binibigay ko ang unang lakas at oras ko sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya at pagbabasa ng Biblia upang malaman ko ang gusto niyang sabihin sa akin. Marami akong gagawin sa ministry, work at family, pero ang kaligayahan ko ay ang kausapin ng Diyos muna sa umaga. Hindi lang siya ang priority sa umaga, kung hindi sa lahat ng aking desisyon sa maghapon ay ang Kanyang kalooban pa din ang sinisikap na mauna. Ibig bang sabihin ay hindi na ako nagkakasala? No, nadadapa pa din ako at nagkakasala, pero bumabangon at patuloy sa pagsisikap na pangunahan ako ng Diyos sa lahat ng bagay. Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil kahit hindi ko kaya maging perfect, ay minahal niya pa rin ako. Pinapaalala ko sa aking sarili na ang Panginoong Hesus pala ang nagpaka-perfect upang maging karapat-dapat na handog para sa aking mga kasalanan. At hindi ko kailangan ma-disappoint dahil hindi ko nagagawang maging perfect. Pinapaalala ko din sa sarili na habang buhay siyang kikilos sa akin upang baguhin ako. At isa pa ay tinalo na niya ang kasalanan upang mapanumbalik ang relasyon ko sa Kanya at matutunan ko siyang mahalin at magpakaligaya sa Kanya. Alam mo, kung ikaw ay church leader, pastor, volunteer, tagapagturo at iba pa, ay isang paalala ito na pwedeng na-enjoy mo ang ministry pero hindi mo na-enjoy ang presensya ng Diyos. Hindi siya ang priority mo. Hindi ka excited na makausap siya. Kaya ang resulta ay madali ka ma-burnout, mapagod at mairita. Kaibigan, simulan mong magpakaligaya sa Diyos. Alam mo, minsan ang dahilan kung bakit hindi ka excited na namnamin ang pagmamahal ng Diyos ay dahil simula nung bata ka, ay lumaki ka na sa isang Christian family. Palagi ka sa church at ang mga magulang mo ay palagi kang pinapaalalahanan. Kaya't ang attitude mo, syempre, mahal ako ng Diyos. Mabuti kaya ako at lumaki na ako sa church. Tapos nag-aral pa ako sa isang Christian school. Kaya iniisip mo na entitled ka sa pagmamahal ng Diyos. Dapat lang kasi matagal na akong Christian at nagsiserve ako. Mali kaibigan, naiintindihan ko na wala kang dramatic na pinagdaanan sa buhay o malalaking kasalanan na pinagsisihan at pinatawad naman ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na karapat-dapat ka na sa Kanyang pagmamahal. Sabi sa Romans 3:23 ay lahat tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian niya. Kasama ka na doon na kung hindi babayaran ng Panginoong Hesus ang iyong kasalanan ay mahihiwalay ka din sa Diyos magpasawalang hanggan. Kaya nga si Apostol Pablo, gano'n na lang ang panalangin niya sa mga kapatiran na lumalim ang pagkaintindi nila sa pagmamahal ng Diyos. Sabi niya sa mga taga-Efeso 3:18-19, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Nais ng Diyos na maunawaan natin ang lalim ng pagmamahal niya sa atin. Bakit? Kasi hindi natin
natin siya uunahin sa buhay natin kung hindi naging totoo ito sa atin. Hindi tayo maghahanap at maggugugol ng panahon para kausapin siya kung hindi natin mauunawaan ang pagmamahal niya sa atin. Pag hindi mo naunawaan ang pag-ibig niya, ay hindi ka din lalago sa pagmamahal sa kanya. At kung hindi ka matututong magmahal sa kanya, ay hindi ka magiging maligaya sa piling niya. At pag hindi ka maligaya sa piling niya, ay hahanapin mo ang kaligayahan sa mga temporaring bagay na magdudulot lamang sa iyo ng dissatisfaction at unfulfilled life. Pakinggan natin ang testimony ng isa nating kapatid na nagpakaligaya sa Diyos. Ako po at ang aking pamilya ay happy-go-lucky. Nagsisimba lang po kami tuwing Sunday sa reason po na ito po ang aming nakagisnan at ginagawa na rin po namin itong family bonding at pasyalan. Noong 2018 po, nagkasakit ang aking asawa. Sa hindi malamang kadahilanan, madalas ang pagkahilo niya at taas-baba ang blood pressure. At sa tuwing naglalakad siya, ay nawawala din siya sa balanse. Nagpatingin kami sa neuro specialist para suriin at dumaan sa maraming test at naubos ang lahat ng aming source of income. Hindi matukoy ang kanyang sakit kaya naging hopeless po kami. Isang araw, nagpasya po kaming magpunta sa albularyo at doon po nakita namin kung paano kumilos ang dyablo para lalo siyang pahirapan sa kanyang sakit. Hanggang nagpasya kaming itigil na ang pagbalik namin sa albularyo dahil wala rin nangyayari at hindi rin gumagaling ang asawa ko. Sa tulong ng Diyos, may ginamit siyang tao para lalo namin siyang makilala. Pinatanggap kami sa Diyos at sunod-sunod nang nakapakinig ng salita niya. Doon kami nalinawan na si Jesucristo ang tanging daan, buhay at katotohanan. Ngayon po, simula nang nag-join ako sa Word on the Go, sa tulong ni Brother Mike at ilang kapatiran sa pananampalataya, sumali po ako sa mga leadership training at sa biyaya ng Diyos, nagtuturo na rin po ako at nag-handle ng Bible study every Saturday morning. Every day, 6 p.m. po ay tuloy-tuloy lang po ang aming family devotion ng aking pamilya para sa pagpapalago ng relasyon sa Diyos at patuloy na ma-equip sa kanyang mga salita. Tuwing madaling araw naman po ang aking personal fellowship sa Panginoon. At salamat na sa kabila ng aking kahinaan sa maraming bagay, siya ang nagsusustain ng aking mga pangangailangan sa araw-araw. Maraming pagbabago. Nagsimula kaming magsumikap na ma-desire sa kanyang presensya. Tuwing magkakaroon ng gawain sa simbahan, kami ay nag-aaral ng kanyang salita. Po ay umaattend na rin ng mga gawain gaya ng Bible study at Dawn Watch. Pag-uugali naman po, marami din personal na pagbabago sa akin. Dati po akong palainom, palamura, bisyo sa sigarilyo at mahiling magsalita ng bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Yun po ako unti-unting binago ng ating Panginoon. Ayon po, malugod ko pong napatotoo na kaming pamilya ay nagpagamit na sa ministeryo ng Diyos. Ang aking pong asawa at anak ay nasa music ministry at ako naman po ay nasa men's ministry. Kami po ay kasalukuyang working in progress pa rin sa aming mga buhay sa pananampalataya at patuloy na naglilingkod sa ilalim ng kanyang kabutihan. Lahat ng papuri po ay tanging sa Diyos na buhay lamang. To God be the glory. Salamat sa iyo, nakaka-bless ng patuto, Brother Benji. Si Benji ay kasali sa aking discipleship group at ako ay nabe-bless sa buhay niya dahil nag-iba na ang kanyang pinagkukunan ng kaligayahan. Kung dati ay happy-go-lucky sa mga temporaring bagay, ay ngayon ay happy and delighted na siya sa Diyos. At ang pinaka-importante ay ang Diyos ang kanyang naging priority sa buhay. Grabe no, ang personal fellowship niya sa Diyos ay tuwing madaling araw. Wow! Ang dalahin ko ay tayong lahat ay unahin natin ang pakikipag-usap sa Diyos upang maranasan natin yung ligaya na kasama ang Diyos na buhay.